Ayun po. Ng loading. I-loading. Si Sir Emma naman, ano siya, matagal na siyang trader. Tama ba, sir? And Yes, yes, network yes. marketer. Yes, yes. Ayun. Diba? Yung tututukan natin. Ayun. Bali na sabi ko, sir, kay Ma'am Jen regarding sa trading. So sabi ko, silipin niya, baka sakaling. Mabit muna ako. Ate, kamusta ka? Mabuti naman. Busy. Hindi tayo nagkita, na busy ako naghakot. Pero okay na. Patapos Okay na. naman. Naka-time. Pati ngayon lang din ako naka-oras. Ay, ganoon. Buti naman timing. Kagabi, blackout, di ba? Kaya nga eh. Nag-blackout talaga eh, na timing. Pero nung nagka-kuryente, nung nakatulog ka, kami na lang muna nag-usap. Ang ganda lang na pag-usapan namin. Ayun. So, isi-share ni Sir Eman sa'yo. Si Sir Ed, wala po. Yan, hello. Sorry. Meron kasi akong kausap na ano tawag dito. Yung isa sa mga upline din. Ko din pala. Kasi 'di ba may Opo. announcement kanina sa meeting which is sobrang exciting. Kaya nga eh, travel incentive. Yeah. Ganda. Tapos tinignan ko kung saan malayo-layo pala yun. Sa ano pala yun? Sa may bandang parang South Africa, Mauritius. Ah, Maganda yun. Maganda magsama-sama tayo doon para ma-meet din natin yung mga top leaders ng company natin. Alright. So, moving on. Nasaan na tayo? Kamusta po? Hello kay Ma'am Jen ba ito? Tama ba? Jen ba yan? opo, si Ma'am Jenny Lynn. Ayan. Kasi baligtad kasi yung pangalan niya. Ayan. Naka-puzzle yan. Ganyan daw kapag may mga tinataguan eh. Charing lang. Alright, so siguro webinar, presentation na tayo para at least makita na ni Ma'am yung pinag-uusapan natin kung bakit sobrang exciting ng opportunity natin. Ayan, so start tayo, countdown. Alright, so hindi na ako magsa-sound check kasi I think naririnig naman ako. Tama ba? Kasi sumasagot naman kayo, di ba? So, ibig sabihin, rinig naman ako. Alright, so forward tayo. Ay, hello. Ay, may kasama pa palang isa. Ayan, so pakilala muna ako, no? So, ako si Eman or Emmanuel Castillo Jr. I've been doing this trading stuff po. And nasa 4 years na din. So, we started pandemic. So, nung pandemic po kasi, di ba, bawal tayo lumabas, pero kailangan natin kumita ng pera. And one of the fastest way to earn money is through trading talaga. Kasi sa trading, hindi mo kailangan lumabas, hindi mo kailangan magbenta, hindi mo kailangan magpa-ship ng products and so on, which is bawal din naman nung time na yon. So, ito yung nakita namin na way para kumita ng pera. So, 5 years na rin ako na public speaker, 11 years na ako sa pagbi-business. So, matagal-tagal na din, no? So, graduate po ako electronics engineering. Hindi ko na siya nagamit kasi mukha po akong pera. Meron ba mukhang pera rito? Ako. Ayan. Ayan ang maganda. Yung mga magandang kausap, yung mga mukhang pera. Ayan. So, I earned my first million 26 years old no unang business na pinasok ko. Hindi ko na lang sasabihin. Basta may sabon din doon. Tapos may glutathione. Okay, so 26 years old. Ngayon 34 na po ako. So, medyo matagal na. That was 8 years ago. And I created millionaires din under my organization. And isa sa pinaka-goal ko ngayon is magkaroon ng maraming tao na kumita ng at least kalahating milyon or 1 million pesos. Diba? So, ikaw ba yun, Jen? Yung gustong kumita ng 1 million at least? Opo naman. Yan. Yan ang mga gusto ko naririnig. Madali kausap pag mukha rin pera eh. Ayan. So, papakitaan kayo agad kita ng sunog. No? So, this is the reality of trading. So, February 2021, nasunugan ako personally ng pera. As in, malaking pera. Kasi that time, hindi pa ako marunong mag-manual trading. So, hindi ko siya naiintindihan. And one of the fastest way for you to make money sa trading, pag hindi ka marunong mag-manual trade, is gumamit ka ng mga bot or EA or yung mga automated trading.
So, nung time na yon, sarili naman namin yung account, yes, pero hindi namin siya kontrolado kasi nga bot yung nagte-trade. So, nung time na yun, pag hindi mo kasi alam or hindi ka marunong mag-manual trade, for example, chances are, yung kumita ba sa trading is lalong hindi mo maiintindihan din kung paano nangyayari. So, hindi talaga siya kumita, nasunog siya. So, umabot ng more or less mga kalating milyon yung nasunog na tong time na to. Medyo masakit din, no? So, ito na yung hindi mo pagdadaanan. Okay? So, kasi ngayon, sinisigurado namin na yung mga tao is yung pinagdaanan namin hindi na nila pagdaanan kasi hindi lahat ng tao is kakayanin yung ganong talo. 'Di ba? Yung ganon kalaki na loss. Alright? So, ano ba yung difference na unsuccessful sa successful people? Every time na nagpe-fail, ginagawang stepping stone. So, nung nag-fail ako nung time na yon, yun na yung nag-urge or nagbigay sa akin ng lakas ng loob na aralin to kasi nga natalo ka. And isa sa mga sinabi sa akin or isa sa mga tumatak sa isip ko dati is sabi, kung saan ka nadapa is doon ka rin mabangon. 'Di ba? So, nahirapan ka, nasunugan ka, natalo ka, nasugatan ka, 'di ba? So, laban ka ulit. Okay? So, hanggang sa natuto na tayong mag-manual trades. So, ito yung isa sa mga mina-manage ko na account. Ayan siya. So, $100,000 yung fund niya. And then, noong 2022, kumita rin ng around 1.4 million pesos sa trading po ito. Kumbaga, todong trading lang. Wala pa yung ginagamit namin na tools and services dati, talagang hardcore na trade talaga. So nung natalo ka 2021, bumawi ka ng 2022, 'di ba? So ganoon talaga, no? Pag nasugatan ka kasi, 'di ba? Mas nanggigigil ka eh, ganun daw dapat eh. Right, so hanggang sa nabago na yung lifestyle. So anytime, anywhere and anytime, pwede kang kumita kapag ka marunong ka mag-trade. Okay, so kagandahan din 'pag natutunan mo 'to kahit maliit yung capital, for example 'to $100, puwede kang kumita na as much as $27. So yung $27 hindi na biro yun, 'di ba? That's around 1,500 na siguro ngayon, kasi mataas ang palitan, eh, sa piso. So malaki-laki na rin. Okay, so ito yung naging withdrawal ng account ko. Actually meron 'tong mas bagong version, andun sa profile ko sa Facebook. So in 4 weeks time, ang na-withdraw ko is 82,562. But actually mas malaki na yung ngayon. Siguro i-screenshot ko rin para makita mo siya. Okay, so yung actual niyan kasi umabot na ng I think parang 7 weeks na ata. 7 weeks na tuloy-tuloy nakaka-withdraw. So ito siya. Yan, dali, screenshotin ko lang. Okay, so singit natin siya dito. Yan. Ikaw ba is may idea sa trading or wala talaga? Wala talaga, sir. Wala talaga. Okay lang yan. Actually, tama nga na na-introduce sa'yo to. Kasi hindi mo na pagdadaanan yung pinagdaanan namin na medyo masalimuot at masakit. Ayan, sandali lang ah. Mag-save ka. Ayan. Ito natin sila guys sa kabilang side. Right, okay na yan. Hindi naman kailangan pantay-pantay. Alright. So, ito yung naging withdrawal na. Mapapansin mo, May 30 na post ko. So, umabot na ng this week hanggang sa 6th week. So, ibig sabihin 7 weeks na siya. So, ang na-withdraw ko na in total, sa trading po ito ah, ang kina-withdraw ko na total is 167,448. 167K din. Hindi na masama. Tama? So, kagandahan sa kita din sa trading is wala siyang tax. Sa ngayon, 'di ba? Pero pag later on, na-regulate siya sa Pilipinas, possible magkaroon siya ng tax. Pero okay lang din. At least ngayon, kumikita ka na bago pa siya mangyari, 'di ba? So, yun naman yung gusto natin eh. Alright, so solo natin yung kita dito. Next natin, ito yun, yung withdrawal. Alright, tapos nakakapag-travel tayo. So, sa mga pinakakasama ko talaga dito is yung mentor and coach ko, si Coach Edsel. Ayan. So, sa lahat ng travel ko, ayan, siya rin yung kasama ko. Pati yung kawa naming dalawa is magkadikit na rin. Ayan, so yun yung nangyari. Alright, so nakapagyate sa Boracay, Palawan travel. Ayan, so yun yung lifestyle. Nakapagbalisin sa tulong ng trading. Okay, so yan siya. Ayan, si Coach Edsel. Alright, so nakapag-travel din with family. Isa yun sa pinaka-important, no? So, isa yan sa mga pinaka-pinasalamatan ko
Because lumabas yung anak ko, kung kailan din yung time. Nakita mo, naalala mo yung sunog kanina? February 2021. That was 5 days after nung lumabas yung anak ko sa mundo. Di ba? So kakapanganak niya lang. Ngayon, ito na siya. Ayan na siya. Yan. At ito na siya sa tabi ko. Opo. Mommy, Same cue. then I'll get the blender. Okay. So, nandito siya sa tabi ko. So, siya yung isa sa pinakamalaking rason kung bakit inaral ko rin yung trading. Kasi sabi ko, ang ganda nito kasi hindi mo kailangan lumabas. Nakakasama mo yung family mo, nakakasama mo yung anak mo. Nakikita mo siyang lumaki since day one. Tapos, kumikita ka ng pera. Kumbaga, ito yung isa sa mga pinapangarap nating lahat siguro, no? Na makikita, may anak ka na ba? Yes po, meron na. Yan. So, di ba pag may anak ka, kung papipiliin ka lumabas o kasama mo yung anak mo, siyempre pipiliin mo yung anak mo. Di ba? Yan nga lang, siyempre, pag gagawa tayo ng pera, kadalasan kailangan natin lumabas. So, ngayon, meron palang paraan para kumita ng pera. Additional mo muna, for example. Ikaw ba is nagtatrabaho ngayon? Or business? Wala, sir, tambay lang. Tambay yan, parehas tayo. Very good. Yan ang maganda. Alright, so ano nga ba yung forex trading? So ang forex trading is palitan ng national currencies. Ibig sabihin, dito makikita mo si Euro, makikita mo si USD, makikita mo for example si ano ba, JPY, which is Japanese yen, ay JRY, JPY, JPY, ayan, Japanese yen, Euro, USD. Yan yung mga common na nakikita natin dito. Okay, so hindi mo dyan makikita yung Philippine peso kasi napakaliit lang ng impluwensya natin sa global economy na ayan, sa buong mundo kumbaga. So world's largest and the most liquid na asset market. Ibig sabihin most liquid, ang pinikita natin dito, cash. Ayan. Kung papipiliin ka, ano gusto mo? Asset or cash? Siyempre cash. Diba? Kasi ito makukuha mo na agad eh. Yun yung kagandahan, di ba? So hindi mo na siya kailangan i-liquidate kasi nga liquid na siya. Alright, so next natin is nag-ooperate ang forex market 24 hours in a day, 5 days in a week. So kapag ka weekends, wala tayo kasi wala rin naman yung bangko. Okay, so doon nagbe-base yung galawan ng forex sa bangko. So 5 days in a week, Saturday and Sunday, pahinga tayo niyan. Okay, so sa forex. Pero kung gusto mo pa rin mag-trade, pwede naman crypto. For example, gusto mo. So ang daily trading volume ng forex trading is umaabot ng $6.6 trillion. Question, malaki ba tong halaga? Ay nako, sobrang yaman mo na dyan. Di ba? So daily Di mo trading na volume maupo. yan. So ibig sabihin, ganyan karami yung umiikot na pera or ganyan kalaki yung umiikot na pera sa loob ng forex trading. Nasabi ko nga, kahit kumurot ka lang ng ganyan, or kahit maliit pa, di ba? Yung kurot mo na to, baka $1 million na yun. Di ba? So ibig sabihin, possible talaga na kumita ng malaki sa forex trading kasi nga, liquid siya. And at the same time, laki ng trading volume. So ito yung mga nagtitrade, business owners, mga nagtitrade sa Pilipinas, business owner, empleyado, frontliner, OFW. May kilala ka bang mga OFWs? Kapatid ko, Ayan. So pwede natin silang turuan mag-trade. Nasaan siyang bansa? nasa UAE. UAE. Alright. Actually, magandang bansa ang UAE. And at the same time, malaki ang market doon. So ang OFW kasi hindi naman pag sinabing OFW, maraming pera eh. Correct? 'Di ba? So kadalasan nga sila pa tong mas tipid na tipid eh. Kasi nga kailangan nila magpadala ng malaki. Ngayon, kung may additional silang pagkakakitaan, edi mas magiging malaking tulong para sa kanila. Okay, so next natin mga seaman durukot, seaman durugas, hindi joke lang. Mga seaman, yung mga nasa barko kumbaga. Housewives. Yan. So yung mga full-time mom. Yan. Professionals, retired individuals. So sa forex trading kasi is wala namang age limit. Okay? So pwede tayo kahit mga senior na, pwede 'yon. As long as marunong sila magpindot-pindot sa cellphone, pwede 'yon. Okay? So mga Filipino, Chinese and pandemic affected individuals. Sabi ko nga forex trading is the new normal kasi whatever happens sa mundo, knock on wood, 'di ba? Is makakapag-trade tayo, magkakaroon tayo ng maraming pera. Maraming pera yung pinag-uusapan natin, ha? Hindi lang basta pera. Alright, so magkano ba yung pwedeng kitain dyan? So let's say for example, nangapital ka $100. Dollars ang usapan natin na masanay ka na dollars. Ano ba gusto mong kitain? Peso o dollar? Siyempre dollar. 'Di ba? Kasi pag dollar ang kinikita mo, hindi mo mararamdaman yung inflation ng Pilipinas. Yun yung lagi ko sinasabi. Kasi 'di ba inflation is yung pagbaba ng value ng pera natin. 'Di ba? So for example, ano tag dito? Ang kinikita mo dollars,
Eh di ibig sabihin, pag habang tumataas yung dollars, tumataas din yung pera mo. Correct? Compared naman, for example, na habang peso ang kinikita natin, for example, na habang tumataas yung dollar, humihina naman yung peso. Di ba? So, and sa mundo kasi natin na ginagalawan, dollar po ang basihan ng lahat ng bilihin natin. Hindi lang siya, syempre, kinonvert lang siya sa peso. Pero dollar yan. Ultimo langis, yung mga gasolina, and so on. So, dollar-based silang lahat. Alright, so, moving on. So, let's say, for example, nang-capital ka ng $100. Tapos, ang ginagol mo lang nakita is 10% lang kada buwan. Okay? So, very possible yun. Kaya nga sabi ko dito, worst na siya. Kasi may mga traders ako ng capital, for example, ng 100, kumikita yung iba ng mga 20, kumikita ng $30, kumikita ng $40. Possible yun. Okay? So, meron namang specific na strategy na ina-apply para mapalaki yung profit. Alright, so moving on. Ang nangyayari dyan dito, for example, kumita ka ng 10%, that was $10. So, yung 10, yung 100, dagdag mo yung $10 na kita, ito yon si 110. Kita? Alright, so for example, naging 110 na siya, kuhain mo rin yung 10%, $11 yun. And so on. So hanggang sa nagtuloy-tuloy siya sa loob ng isang taon, yan, medyo challenging, no? So sa isang taon, yung $100 mo, naging $314 na siya. Or nag-grow na siya ng 300%. So for example, nagtuloy-tuloy po ito. Sa loob ng 5 taon, pwede kang kumita ng as much as 1.7 million pesos. Question, 1.7 million sa loob ng 5 taon, matagal o mabilis? Yung honest, Mabilis. mabilis na. Tama? Saka at the same time, Mm. ang pinag-uusapan kasi natin na pera dito, cash. 'Di ba? So hindi siya in form of any asset or property na gusto mo maging pera, kailangan mo ibenta. Hindi. Kasi cash yung pinag-uusapan natin. Sabi ko nga, kahit 700,000 na lang sa 5 taon, malaki pa rin. Considering na nag-start ka lang sa $100 or 5,600 kasi yung computation ko dito. 5,600 pesos. Malaki pa rin yun. Correct? Yes. Kasi, cash siya. Alright. So next tayo, paano pag mas malaki yung kapital mo? Kung $200, syempre, dinoble mo yung kapital mo, chances are, doble rin yung kita mo. Kasi nga, same lang naman yung computation na ginawa natin. 10% lang ng 10%. So, kung gagawin natin na times 3, $300. Okay? So, 5.1 million lang. So, palaki siya ng palaki ng palaki. Again, hindi ito guaranteed profit, pero possible profit siya. Naniniwala ka ba dun sa kasabihan na numbers don't lie? Kumbaga, kung ano yung nakikita mo sa number, yan yung possible na mangyari talaga. Kasi nga, hindi naman siya, ano tawag dito? Hindi siya nagsisinungaling. Wala nga siyang emosyon eh. Ang number, 'di ba? Wala ka naman nakita Yes. siguro na math teacher na sinabi na iyakan mo 'to para makuha mo yung sagot, 'di ba? Wala namang gano'n eh, 'di ba? So kadalasan solve this problem, compute o kaya hanapin mo daw yung x mo, ay hindi, yung x pala nung equation and everything. Okay? So ayan siya. Alright, so moving on tayo. Meron tayong tinatawag na mga market trend. Kung first time ka sa forex, no, as in walang idea, tama? So, medyo ano mo lang, ano tawag dito? Habaan mo lang yung pasensya mo. Okay? Kasi marami kang maririnig dito ng mga bagay-bagay na magiging parang bago sa pandinig mo. So, ako kasi nung una na ito is nahihilo-hilo pa nga ako. Alright, so next natin, may tinatawag tayo na bear market. Ibig sabihin oso. Ayan siya. So, ibig sabihin ng bear market is pababa yung merkado. Pag sinabi naman na bull market, ibig sabihin pataas yung merkado. Ganun lang kasimple po yun. So, may sinatawag din naman na kangaroo, ibig sabihin yung pabalik-balik yung market. Ganun lang kasimple. Okay? So, yun yung mga maririnig mo ng mga term dito. Right. So, ito na yung common na pinagbabasehan ng trading, yung candlestick. Sa candlestick, nagiging green, saka nagiging red siya. So, pagka green siya, ibig sabihin nag-close siya ng above nung opening price niya. So, presyo po yung katapat niyan dito. Pag nakita mo siya sa chart. For example, ito yung $1, tapos ito yung $2. So, let's say nag-close siya ng mas mataas sa $1, which is 2. So, nagiging green po yung candle natin. Ganun na kasimple. Ngayon, balik rin naman natin yung eksena. Nag-close naman siya ng mas mababa yung presyo kaysa dun sa opening niya. So, for example, 2 ito, tapos 1 naman ito. So, pag nag-close siya ng ganon, so magiging red yung candle natin. Ganun lang kasimple. And isa din sa mga parte ng candlestick is yung tinatawag na wick niya or yung kanyang mitya. Or tawag ng iba buntot, parang ganon. Ayan siya. Pero mitya yan kasi candle siya, di ba? So, ito yun siya. So, ibig sabihin yan, umabot dun yung presyo, pero tinulak din siya or gumalaw din yung price. Hindi siya nag-end doon. Alright? So, next tayo. Yung mga candlestick, kapag aaralin mo na sila, is may kinukwento sila sa'yo. Okay? So, kailangan lang pala natin maging marites dito.
'di ba? So, isipin, ano ba yung sinasabi na 'to sa'kin, okey? So, kapagka gusto mong mag-analyze ng market, gusto mong unawain ano yung nangyayari sa merkado, so ang kailangan mo lang gawin is basahin mo kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Para at least makita mo kung saan ka puwedeng mag-produce ng pera doon sa chart na yon. So, for example, itong pinakamalaking kulay green, yan daw yung tinatawag na pinaka-most bullish. Ibig sabihin, malaki yung naging change ng price from this point to this point. Kuha. Tapos ito naman sumunod dito is bumaba yung price dito, pero tinulak siya ng buyer. So, ang pinag-uusapan natin dito lagi is volume. Hindi po ito yung volume ng TV o volume ng amplifier o volume ng karaoke. Ang ibig sabihin ng volume dito is yung number of trades or orders na na-produce nung time na yon. Nakakasabay pa or medyo nalilito na? Okay, Sige so lang. so ibig sabihin naglalaban kasi lagi dito yung buyers at yung sellers. Okay? So imaginein mo na lang yung idea nung time na tumataas at bumababa yung halaga ng sibuyas, 'di ba? Lumakas kasi yung sibuyas, 'di ba, nakaraan. So 'di ba, for example, ikaw, buyer ka, tama? For example, ayaw mong bilhin yung sibuyas na ang presyo niya is 500 pesos per kilo. Anong gagawin mo? Tatawaran mo siya, correct? So sasabihin mo dun sa nagbebenta na, "Pwede ba ang 400 na lang kada kilo?" So hanggang sa 'pag pumayag siya, gagalaw ngayon yung presyo ng sibuyas, 'di ba? So ang magiging presyo na ng sibuyas is 400 kasi yun yung naging last na presyo ng transaction. Gets? So ibig sabihin gano'n lang din dito sa ginagawa natin, 'no? So every time na nagkakaroon ng transactions, gumagalaw siya, so naglalaban lang yung buyer sa seller. Okay, so next natin is itong candle na 'to. So tumaas yung price dito, ta's tinulak siya, ta's bumaba dito, tinulak siya. Yun ang kwento nito. So this candle actually neutral yan siya. Okay, ito rin neutral yan siya. Ito naman is tumaas dito pero binaba siya. Kung makikita mo malaki yung kanyang buntot or yung wick niya. So ibig sabihin, ito ay indication na mas malakas yung pressure ng sellers. Okay? So lalo naman dito kasi ang laki-laki ng buntot niya. So tumaas dito tapos tinulak. So akala ko ano ginagawa ng anak ko. Ayan, so bumagsak siya. Okay? So ito yun siya. So ibig sabihin these two candles actually is bearish yan siya. Okay? Ito naman yung red candle natin. Ito yung parang ganito din yan pero pula naman. So ibig sabihin nag-open dito, nag-close dito. Alright? So next tayo, meron tayong mga tinatawag na mga pattern naman. So itong mga pattern na 'to nung nag-i-start ako sa trading, so pini-print ko pa yan sila, tapos dinidikit ko siya sa pader. Para at least naiintindihan ko ano yung nangyayari, parang gano'n. So ito yung indication kasi na puwede mong pasukin yung trade for example, para makapag-generate ka ng pera. Okay, so daanan lang din natin siya. And then dalawa yung paraan para kumita tayo dito, meron tayong buy and sell position. Okay, wag kang malito 'no. So hindi ito yung buy, hold, tapos magse-sell ka at so on. So sa forex trading po kasi dalawa yung paraan natin para kumita. Yung term na pinag-uusapan dito is prediction. Okay, so pine-predict mo ano yung possible na next movement ng presyo. Para kapagka nag-position tayo ng trade is umayon sa atin yung kung ano yung naisip natin na mangyayari. Okay, so for example, nag-position tayo ng buy. So dalawa lang pwedeng mangyari diyan. So pwede siyang mag-close dito sa ibabaw or mag-close dito sa ilalim. Okay, so pag nag-take profit siya, narinig mo na ba yung take profit na term or TP? Hindi pa. Hindi pa. Hmm? Yung take profit na term, ito. Narinig mo na before or hindi pa? Hindi pa. Hindi pa, okay. So pag sinabing take profit, ibig sabihin lang naman diyan magko-close diyan yung price na meron kang pera. Okay, sa positive siya. Pag stop loss naman, ibig sabihin magko-close siya na meron kang loss. Okay, so may possibility din ng loss kasi hindi naman tayo laging panalo. Okay, so next natin sa sell position naman baligtad na kasi ang prediction natin niya pababa yung market. So pag tinamaan dito, meron tayong pera and pag tinamaan naman dito, meron tayong loss. Ganun lang kasimple. Okay, so next tayo, meron tayong tinatawag na trend line. Ayan. So next na lang natin siguro to para at least mabilis tayo. Okay, so next natin is yung pattern. So itong mga pattern na to, ito yung favorite ko dyan, si double bottom. Ito yung neckline niya, for example. Noong nagte-trade ako dati ng mano-mano, umabot ako ng 8 to 15 hours per day. Doon nakabantay sa chart. As in, ganun katagal. Para kumita ka ng pera. Kasi pag wala kang pera, wala kang magagawa sa buhay, di ba? So wala kang pambayad ng bills, wala ka man lang pambayad ng kuryente, tubig, and so on. So ibig sabihin, kailangan natin ng pera.
So, 8 to 15 hours. Ito yung mga inaantay ko na pattern na mabuo sa chart. Para at least, pag nakita ko siya, makakapaglagay ako ng entry, for example, ng buy. Tapos, technically, nandito yung iyong take profit niya. Nandito yung iyong stop loss. Ang point ko lang, kailangan mabantayan mo habang nabubuo ito. Kasi pag nakita mo yung presyo, for example, nandito na siya sa ibabaw, tapos saka ka nag-entry dito, hindi na uubra. Kasi nga, baka possible bumagsak na siya. So, imbis na nagkaroon ka ng pera, ang nangyari, magkakaroon ka ng talo, loss. Okay? So, kailangan, pag nabuo po ito, is makita mo siya para makasabay ka dun sa trade. Okay? So, next natin, merong mas madaling, actually, madali pa nga to, merong mas mahirap na pattern. Ito yung tinatawag na harmonics. Okay? So, si harmonics, meron siyang 70% na win rate. Malaki rin. Tama? Mataas yun, 70%. So, ibig sabihin, malaki yung win rate niya. Ang problema, mahirap siya ibakat. O mahirap siyang makita. Kasi ang dami niyang points na babantayan. Meron siyang A, B, C, D, X. So, ibig sabihin, meron siyang 5 na points na kailangan mong bantayan. And at the same time, meron siyang mga sukat. Ito. Ayan. So, ito yung mga sukat niya na kailangan is sakto. Bad trip, no? Alright. So, next natin, meron tayong dalawang klase ng analysis pag nagtatrade tayo. Number 1 is fundamental news or fundamental analysis. Fundamental analysis, nandyan yung mga balita, andyan yung mga tax rate, interest rate. Okay? So, sa trading, pag-aaralan natin dito yung economics ng isang bansa. Oh my gosh. So, bakit ganun? Parang ang lawak na, tama? So, ibig sabihin, ganun talaga. Kung gusto mo talaga mag-trade ng mano-mano, so napakaraming bagay na kailangan mo i-consider. Kasi lahat ng bagay na to is nagpapagalaw ng presyo or nagpapagalaw ng currency ng isang bansa. Right. So, meron din tayong tinatawag ng mga technical analysis. Ay, naharangan. And technical analysis, nandiyan yung price action, pattern, Fibonacci, inner circle trading, smart money, and trend line. Okay? So, yan yung nagpapahirap. Ayan yung chart. Okay? So, pag hindi mo natutunan to, lalong mahihirapan ka mag-trade. Okay po? So, next tayo. So, sa risk management, for example, sa risk management, kailangan mas malaki yung panalo kaysa sa talo. Ganun kasimple. Okay? So, for example, pag nanalo ka, yung basic ng risk management, yung tinatawag na risk-reward ratio. So, 1:2, for example. So, 1:2, ibig sabihin, talo ka ng $1, tapos, pag nanalo ka, $2. So, let's say, for example, 10 yung trade mo, tapos 50% yung win rate mo, kalahati. Question, pagka 50% yung win rate ng 10 trade, ilan yung panalo? 50% ng 10, ilan? Ano na po nangyari? Ilan po yung panalo? For example lang. Sample lang naman. 50% ng 10. Yung totoo po. Kalahati ng 10. Ayan. Ilan yun? 5. Tama? So, ibig sabihin, meron kang 5 panalo. And syempre, meron kang 5 talo. So, 5 times 2. So, ibig sabihin, kumita ka dyan ng 10. And then, dito naman sa kabila, talo ka ng 5. So, ibig sabihin, 10 minus 5, panalo ka pa rin ng $5. So, ibig sabihin, kahit 50% lang yung win rate ng isang bagay, pwede kang kumita, I mean, ng trading, pwede kang kumita basta maganda yung iyong risk-reward ratio na to. Correct? So, yun lang naman yung ibig niyang sabihin dyan. So, meron pa tayong tinatawag ng mga lot size naman sa Forex, no? So, ito yung perahan na usapan na. So, for example, ang pinaka-basic na tawag namin dito is yung taya. Kung gaano kalaki yung taya mo, for example. But that is the lot size. So, isa sa mga basic example dyan is nagtitrade ka na tinatawag natin na gold or si XAU USD. So, let's say si gold or si XAU nga, ayan, nag-trade ka. So, let's say for example, ang presyo niya is 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos, nag-position tayo ng entry ng sell. So, let's say for example, nag-entry ka ng sell. So, bumagsak siya ng 2, 3, 4, 4, 4 na lang. Okay? So, ang lot size na, I mean, yung pip na tinatawag, ito, makikita mo itong pip. Ang pip ng gold is itong sa dulo niya. Ito. Yan ang kanyang pip. Okay? So, every time nagagalaw po ito is nagkakaroon ka ng pera. So, let's say, 45 minus 44. So, ibig sabihin, meron kang 1. Tapos, 1 minus 1. So, meron kang 10. So, let's say, naglagay tayo ng lot size na 0.01. So, ang kinita mo niyan, 10 cents times 10. So, ibig sabihin, meron kang profit na $1. Okay?
So for example, nag-0.1 ka naman na lot size. So that is $1 per pip naman. So 1 times 10, so ibig sabihin, kumita ka niyan ng $10. So kung ganito naman yung trade mo, for example, 10 times 10 naman siya. So ibig sabihin, kumita ka dyan ng $100. Okay? So isang price point lang yung ginalaw. So kung mas malaki yung ginalaw ng price point ng gold, so mas malaki yung pera mo. Okay? So mamaya makikita mo yun doon sa mga example. So para aralin yung Forex, actually, mahal siya. Tama? So tanong, yung 85,000 para sa'yo, mahal or mura? Malaki na. Malaki, 85,000. Tapos ibabayad mo to doon sa magtuturo sa akin. Hindi, joke lang. Doon yan sa academy. Okay? So this academy po is nag-exist yan sa BGC sa Metro Manila. Ayan, sa BGC. 85,000. This is a 3-day seminar na ang format niya is parang classroom seminar. Hindi siya one-on-one na katulad itong ginagawa natin. Attend ka doon, tapos usok yung ulo mo. Kasi sobrang hirap niyang unawain, di ba? So 3 days lang siya. So after that, wala na. Wala ka nang pwedeng tanungin, wala ka nang makakausap pagdating doon sa loob. And then meron din naman ito, halos ganun din yan. So ito, mapapansin mo, introduction pa lang 15,000 na. Tapos tong pagta-trade na yung kasama ng analysis 65,000. So mahal talaga matuto ng trading kasi nga ang trading is a high paying skill. Kung makalimutan mo naman lahat ng pinag-usapan natin dito, ito ay high paying skill. So ibig sabihin, pag natuto ka mag-trade, malaki yung pwede mong kitain. As in malaki. At kaya nitong baguhin yung takbo ng buhay mo. Katulad na nabago yung buhay ko, for example. Okay? So, dito pag naranasan mo kumita sa trading, baka hindi ka na maghanap ng ibang pagkakakitaan. Kasi sobrang dali niya. Kasi kahit nasaan ka nga, ultimo kahit nasa CR ka, di ba? Dala mo yung cellphone mo, pwede kang kumita ng pera. Alright, so question. Mahirap ba yung forex trading ayon sa mga nakita mo kanina? Yes or no? Kung hindi mo siguro alam, mahirap. Mahirap talaga. 'Di ba? Ang forex trading para sa akin parang minahan ng ginto. Marami ang gustong kumita diyan. Pero hindi lahat ay kikita. Bakit? Kasi po mahirap nga siya, 'di ba? So kailangan mo ng mga tools. Okay? So kailangan mo ng mga tools at training para kahit papaano makapagmina ka sa ginto or makapagmina ka ng ginto or kumita sa forex trading. Correct? So ito yung mga tools natin. Ayan. So meron tayong mga Pico, meron tayong pala, 'di ba? Tapos meron tayong mga flashlight kasi mahirap naman papasok sa loob. 'Di ba madalim ang minahan? Wala naman ako nakitang minahan na maliwanag yung loob, 'di ba? So madilim siya. So ibig sabihin kailangan mo ng mga proper tools. Ngayon, kapag wala kang proper tools at wala kang proper training, mahirap. Okay? And siyempre, mahalaga na affordable din yung mga bagay na to. Kasi katulad ng mga training na pinakita ko sa iyo kanina, mahal sila. Wala pa kang tools na pinag-usapan doon. Training lang yun. Mahal sila. Okay? So, sabi mo nga, yes, mahirap. Ngayon, what if lang, no? Merong solusyon para maging madali yung pagiging profitable mo sa trading. Ibig sabihin, pabibilisin po natin o padadaliin natin yung kumita ka dito sa trading. Tanong, magiging interesado ka ba na dun sa idea na yun? Yes or no? Yes. Yes. Alright. O, tapos na tayo guys. Maraming salamat sa pag-attend. Ayan. So, hindi, joke lang. Ito pa lang siya. Ayan. So, Training every day. ayan. So, ito si Jimwell Pacquiao. No? Isa siya sa mga gumagamit ng products natin dito sa economy. Okay? So, ayan siya. Okay? So, siguro panoorin na lang natin yung video na to. Training every day, going to school, and generating income is a challenge. But that's why I'm part of the economy family. It tells me what and what not to invest in. I can copy and paste trade alerts, I can have Echo AI trade for me, and I get to learn financial literacy and freedom from some of the best traders in the world. No need to be a Wall Street expert. Start small, diversify, and be patient. From education to execution, Economy has you covered. Start now and change your life forever. Alright. So, si Jimwell Pacquiao, isa sa mga gumagamit ng products natin dito sa economy para maging profitable pa rin siya sa trading. Kasi nga, lahat naman tayo gusto natin magkaroon ng additional na income. Diba? So, ito yung nakatulong sa kanya. And syempre, kung nakita mo yung anak, nandito din yung tatay. Ganun lang makasimple yan. Fighting out of the red corner from Sarangani Province, the
the Philippines, Manny Pacquiao. After one round of mitts with Manny Pacquiao, I says, wow, he had speed and he had power. This kid is really special. And Manny Pacquiao was my next Muhammad Ali for sure. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. Go with Team Pacquiao. Hey, Pacquiao! How was it? No matter where he is in his life, this man loves the challenge. He's a real warrior, a real fighter. Trust me, right when I walked into the ring, I had enough of Pacquiao. Well, Manny Pacquiao was an icon. You know, people respected him. He was like Michael Jordan, you know, in the boxing world. I've taken punches from great boxers. And I've also taken punches from life. I grew up with no house, no land, and no food. We had to work every day just so we could eat. As a young boy, life knocked me down, but it didn't knock me out. Years later, I became world champion, and I made it part of my mission to help others financially so they can build a better future. That is why I am partnering with Economy, so you can rise to greatness through the power of trading. Experience a change of life with Economy. Yun. So, yun si Manny Pacquiao, no? Isa sa mga promoter at user ng products natin dito sa economy. So, kung nakita mo yung anak, so syempre, yung tatay yung nag-introduce nun. Ayan siya. Ayan. So, forward tayo. So, ang partner natin dito sa pag-promote is si Manny Pacquiao. Okay? So, next natin, ano yun anak? Ayan. So, ito si Manny Pacquiao. Ay, ito pala. Tapos ito yung kanyang manager, si Sir David. And actually, si Sir David, nakakagulat ako. Nagtatagalog man yan siya. Kagulat din. Ayan. So, na-meet namin yan. Nagulat ako. Ang galing mag-Tagalog. Ayan. So, siya. Ito yung time na yun, nagpunta sila sa Jensen kay Pacquiao. So, next natin is ang economy. Ang base natin is sa Los Angeles, California. So, we are a US-based company. Ang may-ari ay si Hassan Mahmoud, na isang financial expert at multiple 9 figures in global sales na negosyante. So, isa siyang serial entrepreneur. So, $1 billion po yung pinag-uusapan natin na sales. Okay? So, welcome to international market. So, ito na talaga yung usapan na ano yun, na international ang galawan natin dito. Okay? So, napakalaki. Kung mapapansin mo, di ba, nagawa natin na kahit paano magkaroon ng mga profit while doing business or habang nandito tayo sa Pilipinas, what more pag nasa international market tayo. So, si Hassan is na-feature na sa multiple articles na online sa mga magazines. Ayan. So, na-feature na rin siya sa Forbes. Okay? So, ito yung talagang pinaka kinagustuhan ko rito is yung financial literacy. Financial literacy is usapang paano ka magkakaroon ng maraming pera, paano ka makakapagtabi ng pera, at paano mo mag-grow yung pera mo. So, yun ang financial literacy. Okay? So, yun yung isa sa mga advocacy natin dito sa economy. Hindi lang basta kitain yung pera. Kailangan meron ding naiiwan or may natitira. Okay? So, ano ba yung mga products natin? Meron tayo for stock market. Meron tayo for crypto. Okay? So, may kilala ka sa crypto. Maganda to kasi nasa 80% yung win rate nitong natin na to. Product. So, this is available sa iOS and sa Android device. So, downloadable na siya na application. Okay? So, pwede mo na siyang ma-download ngayon. And then, meron tayong tinatawag na ECA or Economy Calibrate Academy wherein matututunan natin kung ano yung mga basic or fundamentals ng trading and at the same time, matututunan natin kung ano yung mga advanced naman. Okay? So, ayan siya. So, may mga video trainings na nasa loob.
Recorded naman yun. So, pwede mo siya mapanood. So, may mga tao nagtatanong sa akin, Sir, di ba meron rin naman sa YouTube niyan? Ayan, YouTube. Di ba? Meron naman. Yes, correct. Pero hindi parehas na parehas. And at the same time, sa YouTube po kasi, sabog-sabog yung idea ng trading. Di ba? Wala siyang magandang flow na tinatawag. Aray ko, anak. Yan. So, wala siyang flow na tinatawag. Pag sinabing flow is yung step by step kung paano mo siya gagawin or aaralin. Okay? And then, meron tayong Solex. Kung meron tayong application kanina for crypto, ito naman application for Forex naman. Sa ngayon kasi, yung mga VIP signals natin is nare-receive natin sa Telegram. Ngayon, pagka na-release na yung ating Solex, so doon na natin siya makire-receive. So, Solex po yung ini-scroll kanina ni Jimwell Pacquiao sa video. Okay? So, hindi pa nga lang siya nire-release. Pero yun yung itsura niya. So, meron tayong Manara scanner. Si Manara AI natin is an AI technology na nag-i-scan ng harmonic patterns and yung mga common na pattern na pinakita ko sa iyo kanina. Kung naaalala mo si harmonic pattern, yun yung 70% yung win rate. Naalala pa ba? O hindi na. Naalala pa. Ayun. So, siya yun. And then, ito yung loob ng ating academy. So, may welcoming, meron tayong basic. Okay? So, maiintindihan mo talaga yung Forex dito. Compared dun sa pinaliwanag kanina kasi introduction lang yun. And then, ito naman yung advance. So, kung gusto mo ng maraming pera, so, ito yung mga gandang matutunan mo itong mga videos na nandito. Okay? And then, meron tayo for crypto. Ito naman yun. So, lahat yan nandun sa ECA natin or sa academy na natin. Alright. Tapos, meron tayong masterclass na hindi ko pala nakuha yung bago kasi May pa ito. So, meron na tong schedule ng June kasi syempre June 2 na ngayon. So, meron na yan. Mamaya kukuhain ko. So, sa masterclass, ibig sabihin pinag-uusapan natin dito professional at mga eksperto sa larangan ng trading. So, kung gusto mo humusay gumaling dito sa trading, maganda makapanood din tayo ng mga trainings nila. Yes, anak. So, nag-start ako dati sa trading. Ito yung mga pinapangarap ko. No? Magkaroon ng maraming monitor. Yan. So, bakit nga ba maraming monitor? Kasi pag marami kang monitor, marami ka na babantayan ng mga charts. So, syempre, marami ka nababantayan na charts, mas marami yung pwede mong kitain. Naalala mo yung kwento ko kanina na 8 to 15 hours ako nagtatrade. Ayan. So, imagine mo, nakatutok lang yung mukha mo no, sa ganyang karaming chart, araw-araw. Diba? So, hindi na siya nangyari. Buti na lang. Kasi mahal din to eh. Diba? Mahal din yung mga monitor, mahal din yung computer, and so on. Pero pag nagtingin ka talaga sa internet, ano itsura ng mga trader, ganyan talaga yung makikita mo. Marami silang monitor. Pero ngayon, may mas madali na at mas mura na paraan, which is si Manara. Si Manara, is yung AI technology natin, siya na yung magbabakat or maglalagay ng pattern doon sa chart. So, hindi ka na kailangan mano-mano. Okay? So, automated na siya. So, sabi nga nung isang kakilala ko, grabe naman yan, sabi niya ganun. Kasi spoon feeding na daw. Tama din naman. Kasi andito na yung entry point mo na dapat ikaw yung maghahanap niyan. Siya na yung magbibigay niyan para sa'yo. Baka mo na ikaw anak. Baka malaglag ikaw. Oh, opo. Oh. Okay. Ayan. So, meron na siyang entry point. Meron siyang target 1. Saka meron na siyang target 2. Okay. So, ibig sabihin, ano na lang gagawin mo? Ikakasama mo na lang siya sa trade mo. Tapos, pag nangyari yan, katulad nito, nangyari siya, na naka-micro lot ka lang na yung pinakamaliit kanina pinag-usapan natin, 0.01, dito kumita ka ng $9. Tapos dito kumita ka ng $14. Okay? So, ibig sabihin malaki na rin. Tama? So, for example, naglaki tayo ng lot size, let's say 0.1, so may $90 ka rito. Dito, 140. So, pag nilakihan pa natin lot size, $900 na to, 1,400 na to. Ganun lang kasimple. So, kagandahan kasi sa ginagawa natin sa Forex, wala tayong limit ng profit dito. Walang limit yung pwede mong kitain. As in, wala talaga. Pwede nga kumita ng as much as $1 million eh. Pwede yun. Okay? Sa trading or dun sa another way niya, pwede mong kitain yun. Yan nga lang, kailangan mo rin ng margin or capital dito sa trading. Okay? So, next natin is pwede rin siya sa crypto. So, ito siya, may BTC. So, may entry din siya, may target, and then may target. Okay? Dun sa GC, I think may nag-trade ngayon. So, kumita siya ng pera. Kasi nag-trade siya nitong Bitcoin. Right? So, GBP, JPY, ganun din. Ito yung ginagawa ni Manara. So, may entry na, may target na, may target again, then may stop loss na rin para kung sakaling mali. Alright? So, siya na yung nagbibigay niyan sa'yo. So, wala ka nang kailangang alalahanin. Okay? So, lahat na yan is fully automated.
Galing, no? 'Di ba? So tinanggal na natin yung pinakamahirap na part ng trading, which is yung analyzation. Okay, so hindi na natin kailangan magpakahirap na mag-analyze kasi siya na yung mag-a-analyze ng chart para sa iyo. Buti nga may ganito na eh. Kasi actually kung aaralin mo yung trading, it would take around 1 to 2 years or even 3 years pa nga bago ka maging profitable. Pero with the use of this kind of tools or technology, dadali talaga na kumita ng pera. Alright, so next natin, meron din tayong tao naman na trader na si Obits. So si Obits ay 12 years na professional trader. 12 years. So ngayon, 31 years old na siya. Nag-start siya ng trading journey niya, 18 years old pa lang. Grabe, no, kagaling, no? So, sa ibang bansa kasi siya, taga Denmark po siya. Ayan. So, dito sa Pilipinas, actually, bago pa lang yung idea ng trading eh. Kaya ngayon is paumpisa pa lang or parami pa lang yung mga tao na kumikita dito. So si Obits, pag magpapaturo ka sa kanila ng coach, sa kanya ng coaching is $150 per hour siya. Pero dito, since kasama na siya, so magkakaroon ka na ng access sa mga turo niya at kung paano siya mag-trade. Sample, ganito siya. Ayan. So nakikita mo ba siya or hindi? Kung hindi, i-zoom mo yung zoom para makita mo siya. So, eto siya, nagbigay siya ng buy limit, for example. So, ikakasa mo lang yung trade doon sa account mo. Tapos, pwede ka na kumita. So, let's say, binigay niya to Thursday, na-activate ng Friday. Ayan, nakalagay dito, activated. Tapos, meron na siyang TP1, TP2, TP3, TP4, asan na yan? TP4, TP5, TP6. So, ibig sabihin, tinamaan niya kanyang mga take profit. So, yung take profit, ang nangyari niyan sa TP6, dun sa pinakamaliit na lot size natin na 0.01, ang kinita mo ron ay $23 na. Laki na yon, tama? Kasi hindi ka naman nag-isip, sumabay ka lang, tama? Sabi ko nga, ano ba mas madali para sa'yo? Mag-research, mag-analyze, or mangopya? Ano mas madali? Mangopya. Mangopya. So, yun na lang gawin natin, di ba? So, mangopya na lang tayo. Kasi katulad niyan, 12 years siya na trader, di ba? Tagal na nun. So, ibig sabihin, yung credibility ng tao is build na. Tama? Mahusay na siya. So, let's say, for example, tinasa natin lot size natin ng 0.1. So, magiging 230 yan. So, kung nilakaya natin lot size natin sa 1 lot, so ibig sabihin, this is $2,300 na. Laki, no? Kanyang kalaki yung pwedeng kitain dito sa trading natin. Right? And then, nagla-live trading din siya. Ibig sabihin, parang ganito rin, Zoom. Pero siya ay nagsasalita, tapos sasabayan lang din natin siya. So, ito yan. So, ang nangyari is, naglagay siya ng entry dito. Tapos, dumire-diretso. Ayan, hanggang sa na-close. So, nung sumabay ako dito sa trade na to, ang kinita is $202 din. Diba? So, magkano ba yung 202? So, 58. Busy pa yung busy. 1 cent lang yan. 11.7. Diba? So, 11,700 pesos. Pwede na rin. Tama? Sa isang gabi na nag-trade tayo. Okay? So, ang laking tulong na rin kasi syempre, hindi naman ako nag-analyze. Nangopya lang din ako. Diba? So, kopya-kopya lang. Kasi ito yung isa sa mga trade niya. Ayan. Ay, hindi ko na naman nailagay. Kung kailan yung trade. Okay? So, ito yung trade niya. Ito yung trader ko, taga United Kingdom yan siya. So, yung isang trade niya, na-close ng $149 agad. Ganun kalaki. Diba? So, isang trade lang, isang piraso. May pera agad. Dollars. Dollars ba? Alright. So, ito yung mga resulta ng products natin. So, 80% yung win rate. Tapos, ito 84%. Ito 100%. Grabe, no? Kasi ito 80%. 94% sa stock market natin or sa stock options natin. Tapos, ito is 52%. Tapos ito naman si RFX is 85.71. And then ito yung si Manara. So yung may Manara tayo na AI, may Manara din tayo na tao sa Telegram. Nagbibigay din siya ng signals. So ito yung signal, ito yung nangyari. Ayan. So napakaraming tao yung kumikita. Diba? Ngayon lang ako nakakita ng opportunity na lahat tayo sabay-sabay pwedeng kumita. Diba? Kahit nasa bahay ka, ako nasa labas. O kaya, ayan. O kaya wala. Anong tawag dito? Basta lahat tayo pwedeng kumita. Kasi kadalasan ng opportunity is pagalingan talaga magbenta or pagalingan magsalita. Ganun kadalasan, di ba? Eh dito hindi na kailangan kasi magta-trade tayo. Okay? So sasabay lang tayo sa mga signals nila. Alright? So yun siya. And then meron din tayong tinatawag na community. Okay? So yung community natin,
nandiyan yung mga tao na tutulungan ka or tuturuan ka. Okay? So meron tayong physical na community and meron din tayong online na community naman sa Zoom. Okay? Itong business na to, kahit 100% gawin mo siya online, wala pong problema. Okay? Wala siyang problema kasi wala naman tayong kailangan i-product. Wala tayong wala naman tayong kailangan product na kailangan i-demo or ipakita sa tao yung effects. Wala. Trading yung ginagawa natin. Okay? So kahit matanda, for example, si Mami Nora, I think 67 years old na yata siya. So ito yung kinikita niya. Kinikita. Ito yung ginagawa niya ngayon. Nagte-trade siya. Okay? So yan, mapapansin mo, puro manara yung nasa loob. So ibig sabihin, kung nagagawa ng ganyan yan, kaya rin sa online yan. Okay? So next natin is ito. Ito yung lagi ko sinasabi. Once na nakita mo yung economy, maganda, mag-refer ka na agad ng tao. Kasi yun yung pinakamadaling gawin dito. So mag-refer ka ng tao na makasama natin sila sa trading. Katulad nito, si Rex for example. Real estate siya. Tapos yung friend niya, taga Cotabato na si Jerwin ay isang sundalo. So na-refer niya dito sa economy. Ayan siya, sabi niya dito, legit tayo dito mga sir, sabi niya. So ito yung kita niya, 1,600. Tapos ito naman, 6,400. Sabi ko nga, ang kinikita sa trading, di ba? Cash. Ayan, cash. So, ibig sabihin, pwede mo na siya kagad withdrawin. Katulad nito, mapapansin mo, Gcash nakalagay. Ayan, Gcash. So, ibig sabihin, pumasok agad sa Gcash niya yung pera. Okay? Ito yung totoong trading talaga, na walang holding ng pera, ganyan. Basta kinita mo yung pera, pwede mo agad ma-withdraw. Ganun kasimple. Okay, so ito si Shai, yung aking cousin-in-law. So, natuturuan ko rin siya mag-trade. So, ito yung kanyang trading account. So, nag-deposit siya 6,300 pesos. Ang capital niya nun is $105. And then, kumita siya ng $71. So, more or less, kumita siya ng 70% ng kanyang pera. Okay? So, kung ang puhunan niya pala dyan is $1,000, for example, ang kinita niya na, ibig sabihin, ay $700. Ganun kalaki. Kasi 70%. Okay? So, next tayo. So, ito, OFW sa Qatar. Ayan. Ayan siya. So, OFW sa Qatar, ang kinita, isang trade lang, $132. Laki rin yun. Tama? So, magkano ba yung 132? 132 times 58. 7,656. So, ibig sabihin, kumita siya ng 7,656 daw. Base sa palitan ngayon. Diba? Sa isang araw lang to. Ayan, makikita mo day. So, sa isang araw nakita, pwede yun. Na ganun kalaki. Right? So, meron din namang mga nag-start pa lang. Like, for example, ito, 2.39. Kinita niya. Tapos, ito, $23. Tapos, ito, $23.78. Tapos, ito, $28. Tapos, ito, OFW sa Saudi ito. OFW. Waiter siya sa Saudi. So, $11.7. $11.5. So, ito, engineer siya sa Laguna. So, first win niya daw. Or unang panalong trade niya. Ayan siya. And then, ito naman, 13.54. Ito, 20.48. Diba? So, sinesend nila yung mga profit nila. Nakakatawa. Alright. Tapos, ito naman is 55.48. And then, ito pinakamalupit. So, first day pa lang sa economy. So, may profit na siya na $7.48. So, ibig sabihin, ang laki ng potential, no? Ang daming tao yung pwedeng kumita. And most of the people na pinakita ko sa'yo dito is puro zero knowledge sila. Ibig sabihin sa zero knowledge, wala talaga silang idea or background sa trading. As in, ngayon lang sila natuto. Okay? So, pwede pala yun, diba? Na maging from zero knowledge, tapos maging profitable na trader. Pwede pala yun. Alright? So, ito si Ma'am Renelyn, $32.56. Tapos, na-enjoy niya rin yung kanyang affiliate marketing. So, may affiliate marketing kasi, itong si economy. Okay? So, pakita ko sa sa'yo. Alright? So, next tayo. So, kapag, for example, mag-affiliate din tayo, so magdadagdag lang tayo ng $29 dun sa kit na bibili natin. Familiar ka ba sa affiliate marketing? Yung magkakaroon ka ng link? Opo. Okay. So, pa affiliate marketing, nag-exist yan. Kahit sa Amazon, yung bilihan, di ba, na parang online store din. Si Amazon, si Shopee, si TikTok. Ayan. Yun yung mga common eh. Si TikTok, andyan yung yellow basket. Di ba? Hindi naman lahat ng may yellow basket, ibig sabihin kanila yung tindahan eh. Tama? Kadalasan, pinopromote din nila. Affiliate lang sila nun, di ba? Affiliate to promote the products. So, every time na may nagkakaroon ng benta, meron silang porsyento ng pera.
or kita. Ganun lang kasimple yun. So, sa economy, may ganun din tayo. Mas malaki lang, di ba? So, every time na may magsa-sign up, tapos magpa-purchase ng kit natin, is meron kang $50 agad. As in $50 agad. Okay? So, ito yung mas mabilis na kitaan. Mas mabilis to kaysa sa trading, yes. Kasi imagine mo, may $50 ka agad. So, wala yung limit. So, for example, makapag-refer ka ng 10, umattend sila ng ganitong uri ng webinar, tapos nag-sign up sila sa link mo. So, ibig sabihin, meron kang 50 times 10, edi, ibig sabihin, meron kang as much as $500. Laki. Tama? Malaki yan. Ito yung pinaka-tinatawag na direct referral natin or direct referral bonus. So, $50. So, next natin, meron tayong ranking system din. Sa ranking system natin, nagle-level up tayo. Okay? So, ito yung nagpalaki ng mata ko nung nakita ko tong economy. Kasi ang laki ng pwedeng kitain dito. So, for example dito, kung naaalala mo pa yung kanina, $50, di ba? So, every time na may magsa-sign up, meron kang $50. So, for example, may mag-sign up na 3. Magkano yung kita? 50 times 3, ma'am. Magkano po yun? Yung totoo, 50 times 3. Magkano po? 50 times 3. 150. 150. Ayan. So, 150. Ganun lang kasimple. Tama? 150. Tapos, pag nailagay siya sa system natin, marirecognize ka as apprentice, bibigyan ka pa ng $100 sa isang buwan. Pero ang release niya per week. So, 25 per week siya. Tapos, in total, syempre, sa isang buwan, $100. So, ibig sabihin, 150 plus 100, meron kang kita na magkano? $250. So, ang $250, question, magkano na ba yun in peso? 250 times 58. 14,500 na pala to. Malaking pera pala yung pinag-uusapan natin. 14,500 pesos. Sa 3 lang na na-refer mo. Eh, paano kung marami? Hindi mas malaki yung pera. Di ba? Ang laki ng pinag-uusapan natin nakita, di ba? 14,500 pesos. So, ganun po kalaki yung pera. And then, hindi pa yung natatapos dun. Dito, syempre, yung mga na-refer natin dito sa economy, pwede rin sila mag-refer ng kakilala nila. Or ikaw, magkaroon ka ng another referral kasi hindi naman hanggang 3 lang naniniwala ako yung kaya mong i-refer or mga kakilala mo na pwede mo isama rito. So, idamay mo na rin yung ibang tao. Di ba? Para at least kumikita rin sila sa trading. Okay? So, for example, nag-rank ka ng Influencer 500. Ibig sabihin, nagkaroon ka na ng 10 saka 10. So, that is total of 20 students. So, in 20 students, nag-rank up ka. Okay, so hindi na natin kukumpitin yung 50-50 kasi basta merong direct na nag-sign up, may 50. So dito meron kang 125 kada linggo or $500 sa isang buwan. So $500 sa isang buwan, dito pa lang meron ka ng 29,000 pesos na sa Influencer 500. Ngayon sa Influencer 900, 20 plus 20, so ibig sabihin meron ng 40. So sa isang linggo, pwede kang kumita ng $225 or as much as $900 sa loob ng isang buwan. Yung $900, malaki na yan. Ang pinag-uusapan natin dyan is 51,000 pesos na. Ang dali lang, di ba? Kasi 20-20 lang. 20-20, 40. So, meron kang 51,000 pesos. So, ganun kalaki, no? So, Prodigy 3K, $3,000 na yan. Hanggang sa pataas na siya ng pataas. So, ang kadalasan titignan lang natin dito, itong total students. So, pag nakita mo yung mga total students na yan, gano'n lang naman kasimple yan. Okay? So, meron siyang Team A at Team B lang din. So, 200, 200. Ayan. So, total of 400 students. Yung 400 students, hindi kailangan galing sa'yo. Pwedeng galing na dun sa mga under mo yan. Or galing sa ibabaw, for example. Okay? So, possible din naman yun. So, ang weekly na nito is $1,250 na. Or tumataginting na $5,000 na sa loob ng isang buwan. Okay? So, question, ano na yung highest rank sa ngayon? Icon 250. Sa Icon 250, kumikita siya ng $250,000 sa loob ng isang buwan. So, ibig sabihin, kumikita siya sa peso ng 14.5 million per month. Ganun kalaki. Okay? Tapos, ang pinag-uusapan natin dito, international market. Like, for example, pwede mong mapasok yung mga lugar like Nigeria, India, Vietnam, 'di ba? Kahit lokal na doon, for example, kasi ang trading naman is a general language naman 'to. 'Di ba? Kasi nga math yung usapan natin dito, numbers.
Diba? So, ibig sabihin, buong mundo kaya siyang unawain. Okay? So, hindi tayo limited lang sa idea ng product na pampaputi, for example. So, hindi tayo limited lang sa products ng sabon, for example, or lotion, for example, or gluta, for example. Dito ang kagandahan, lahat ng tao pwedeng gawin to. Yun ang naniniwala ako kasi trading yan. Okay? So, ang highest rank na pwede nating ma-reach dito is Legend. Sa Legend, for example, pwede kang kumita ng as much as $1 million sa loob ng isang buwan. So, $1 million sa loob ng isang buwan. That's 59. Tama ba? Or 58 na lang. 58 million pesos sa loob ng isang buwan. Ay, saan na siya? Ayan. Nawala yung panulat ko. Ayan. So, 58 million pesos sa loob ng isang buwan. Ganong kalaki yung pwedeng kitain. Okay? So, ngayon lang nakakita ng ganong kalaking, ganito kalaking marketing plan or career plan. Okay? So, recap lang natin ano yung paraan natin kumita dito sa economy. Number 1 is trading. Number 2 is affiliate marketing. Yung every time na may nagsasign up sa link mo. And number 3 is yung ating career plan or yung ating ranking system. So, tatlo yung paraan para kumita dito sa economy. Okay? So, sa loob pa lang ng negosyo natin, meron ng 3 basket sa loob, di ba? So, lahat yun, pwede mong enjoy yan sabay-sabay. Yun yung kagandahan. Okay, so ito yung istorya ng buhay ko. Nox, so, nag-start po ako, bago lang. So, February 24 lang ngayong taon. And then, kinabukasan po, February 25, na-reach ko na yung apprentice na rank. Okay, so kinabukasan lang po. Meron na akong agad na 3 sign-up sa link ko. So, 175 yung kinita. Paano ba yun? So, yung 50-50 times 3, 150. Tapos, isang linggo as apprentice, 25. So, 150 plus 25, 175. Ito po yun. Tapos, nakakasana agad yung pang next week mo as apprentice, 25. So, for example, kina next week, na-promote ka agad sa influencer 500. So, dadagdagan mo ito. Yung bis na 25 yan, magiging 125 na yan. Okay? So, lalaki na siya. Okay? So, weekly na lumalabas yung pera po natin dito. Okay? So, magkano na yung kinita? Ito actually hindi pa to updated. Kasi matagal na to. May 13 pa itong screenshot ko na to. So, ang kinita nung account ko po, since February 24 na nag-start po ako, March 9 nilagay ko dito kasi yun yung unang payout. So, February 24, so 119,000 yung account ko alone. Tapos sa trading ko, kung naalala mo yung kinita, kumikita ako ng $400 siguro kada isang linggo sa trading. Tapos dagdag mo pa yung kita sa affiliate neto ni Economy. So, paldo talaga. Tapos ito yung sa wife ko. So, 69,825 yung kinita sa affiliate. Okay? So, kung tanong mo, sir, yung sa wife mo, nagte-trade din ba? Hindi po. Di ba? Kasi ako yung nagte-trade. Di ba? Siya nag-aalaga ng bata. So, tulungan lang kami dalawa. Okay po? So, next natin is ito yung mga apprentices natin. So, ito yung pinakita ko sa iyo kanina na cousin-in-law ko. So, nagte-trade siya at the same time, kumikita. So, isa siyang call center agent. Meron tayong bartender. Meron tayong nurse, for example. Tapos, meron tayong OFW. Ito. So, OFW sa Scotland. Tapos, meron tayong OFW sa Saudi naman. Ito yung kumikita din kanina. Meron tayong full-time mom din dito. Tapos, meron din tayong seafarer or seaman. Meron tayong photographer sa Qatar. Meron tayong domestic helper sa Hong Kong, di ba? So, sobrang dami ng tao, no? So, iba't ibang lahi, iba't ibang walks of life pala, hindi lang lahi. Tapos, meron tayong entrepreneur, meron tayong businessman, meron tayong empleyado, yung pinakita ko kanina, si Ma'am Renelyn. Meron tayong insurance agent, meron tayong civil engineer, meron tayong businesswoman, and then meron tayong petroleum engineer, businesswoman, meron tayong entrepreneur, meron tayong businesswoman again, and then nandito yung maganda kong asawa sa gitna, ayan siya. So, influencer 900. Tapos, full-time mom, ito ko sa gitna. Kasi ito yung sa Palawan naman, isa sa mga business partner din natin. And then, ito yung kita ng influencer 1.5. So, Prodigy 3K. Ito yung wife ni Coach Edsel, si Cathy, so Prodigy 3K. Si Rochelle, okay, so Prodigy 3K din. And then, ito yung si Coach Topper na Prodigy 5K na ngayon actually. So, hindi lang updated ito. Right? So, ito si Coach Bry. Maganda mapanood mo yung video niya. Once you learn about economy, you'll never get broke.
When I started with economy, I was financially struggling. So I was really praying for an opportunity to come. And God really gives or answers through opportunities. One day during my birthday, one of my friends came and he was actually from economy. And he was able to explain, okay, what economy is all about. And that actually hits me. And on that day, I decided to sign up. From there, I got really interested in learning about forex trading. And when I started to earn from the financial markets, I'm very excited because it became a lifestyle. Like when I need to go to the coffee shop, I just trade for $10 and I have money. And if I need to go to the groceries, I just trade a certain amount and then I have money for my groceries. So economy can actually be very life-changing. I would always tell to the people that I talk to that once you learn about economy, you'll never get broke. So I hope that more Filipinos will be able to experience the services and the products that we offer here in our company. Yon si Coach Bray, no? So napakaganda ng sinabi niya. Yung once you learn about economy, you'll never get broke. Kasi ang daming ang paraan para kumita, di ba? So andyan yung trading, yung affiliate marketing, andyan yung ranking system natin. As in literal na paldo talaga. Alright, so next natin nandito si Coach Edsel. So si Coach Edsel, ang kinikita is $3,750 per week. As Icon, 15. Okay, so malaki-laki na rin. Tama? Next natin si Coach Gio. Siya yung nagdala ng economy dito sa Pilipinas. So, he started this journey sa economy last year ng August lamang. So, nag-start lang siya ng August and then ngayon, Icon 15 na siya. Batang bata, 25 years old. Ito yung kanyang storya. They need to hear economy because it can really change their lives. When I started this company, I was like skeptical also when it comes to trading. I don't know how to do this. I don't know where to start. But with economy, what I really appreciate is they help me to educate and develop the skills when it comes to trading. Also, what I love, the copy trading. So I just copy and paste, not just to copy, but also to understand how the trader think and how they decide to take that trade. Hi guys, no, ang ganda ng weather, ang ganda din ng trade signal na nakuha ko from Plutos. So nagsabi siya, buy gold, yeah, 1992. So ngayon, nagpo-profit na tayo and we are making $92. When I really learned and my belief went high to this company, after 3 months doing this, I was able to resign my job. And what I really love is the freedom to do the things that I really love to do. And also, I want to impart this kind of lifestyle to a lot of Filipinos who are struggling. So having a additional income like this will really help them to have a breakthrough when it comes to their finances. Yon si Coach Gio. So batang-bata, 25 years old. Kumikita ng $15,000 per month or around 800,000 pesos per month. Okay? So ganun kalaki. Okay, so ano ba yung makukuha mo once na nag-start ka? Siyempre nandyan yung ating one-on-one or group or ano tawag dito, Zoom na training. Okay, so bukas meron akong scheduled training around 8 PM yata yun. So, exclusive yun dito sa grupo natin. Okay, so doon tuturuan kung paano ka magte-trade, paano mag-create ng broker account, mag-connect doon sa kung anong platform tayo nagte-trade, paano tayo nag-execute ng trade, ano yung proper risk management, pag-set ng break-even stop loss. So, ang value nito is 20,000 pesos. Pero actually, since exclusive ito sa grupo natin, so this will be free. Okay? So, some people ask me, sir, saan ka mas malaki ang kinikita? Yan ba ay sa trading or sa pagtuturo? So, ang sagot po, number 1 is about kumikita ako ng malaki sa pagtutrade. Okay? So, kahit hindi po ako magturo, kumikita na ako. Di ba? So, ginagawa ko yung pagtuturo kasi libre siya. And at the same time, ginagawa ko siya para makatulong po sa maraming tao. Okay? So, hindi kasi masaya na kumikita ng mag-isa. Tama? So, mas masaya na kumita pag marami tayo.
'Di ba, ma'am? 'Di ba mas maganda 'yun pag marami tayong kumikita. Kaysa naman ako lang, 'di ba? So, kailangan marami tayo. 'Yun ang goal natin. Okay, so next natin is ito yung Calibrate Academy, 25,000 yung value niyan. VIP Signal, Manara Scanner. So, pag tinotal natin, ang value na makukuha mo is 120,000 pesos. Pero ang good news, hindi mo yun babayaran ng 120. Hindi rin kalahati na 60,000. Hindi rin siya 20,000. Ang babayaran mo lang is tumataginting na 8,800 pesos lamang. Okay? So, napakaliit lang halaga para dun sa mga kapalit niya. Okay? So, kasama pa ako dun sa loob. Wag mo lang ako hanapin. Pero nandun ako sa loob. Okay? So, baka asan dito si sir? Mga ganun. Okay? So, kasama ako sa loob kasi ako mismo yung magtuturo sa'yo once na nag-start ka rito sa trading journey mo. So, yung 4 years of experience ko in doing trading, tanggalin natin yung mga talo. Okay? So, bibigay ko na lang sa'yo kung ano yung natutunan ko. Para at least, mapabilis natin yung pagiging profitable mo dito sa trading. Alright, so for only 8,800 pesos, so ito yung mga kasama niya, yung Academy, si Mino, si Manara, and then yung trading natin, kasama rin yung si Obits. So, andyan na silang lahat. Okay, so, yung pinakita ko kanina. So, ang babayaran lang natin is $149. Okay, tapos ito na yung mga kasama niya sa loob. And then, sige, maganda mapanood mo rin tong video na to. So guys, so nandito tayo sa Thailand ngayon and we have a beautiful view ng coffee shop and a river here, no? So naalala ko yung kwento ng isang tao, no? So meron kasing nagkaroon ng malakas na bagyo and yung bahay niya tabi ng ilog, okay? So sabi ng local government doon is kailangan na mag-evacuate dahil delikado doon sa place na yun, pwedeng bumaha. And truly enough, after 1 hour, yung baha umabot sa tuhod. Okay? So, may unang rescue dumating. Naka 4x4 na truck, no? Ng sundalo. Tinatawag yung mga residente na kailangan na mag-evacuate. Pero this man, he refuses. Sabi niya, matindi yung pananampalataya ko, matindi yung faith ko that God will save me. So, after an hour, no, nagpaiwan siya sa bahay niya. Truly enough, tumaas yung level ng tubig. Okay, yung baha, umabot ngayon sa second floor ng bahay niya. And may second rescue dumating. Alam nyo ano? Boat. Rescue boat. So tinatawag yung mga nagpaiwan na residente and tinawag din tong taong to. But again, he said to the rescuer, matindi yung pananampalataya ko, matindi yung faith ko that God will save me. So nagpaiwan siya. And then after an hour, tumaas ulit yung level ng tubig, umabot na sa bubong or sa roof ng bahay niya. Okay? So nangyari, may third rescue dumating, isang helicopter. But again, what he said to the rescuer, God will save me, I have faith. So after an hour, alam mo saan nangyari sa kanya, kinabukasan, nasa langit na siya. And ang unang niyang tinanong kay Lord, God, why didn't you save me? Ang sabi sa kanya ni God, ano ka ba, 3 opportunities na yung binigay ko sa'yo, but you refuses it. So ano po itong story? So if you saw an opportunity guys, don't miss this out. You just need to be sensitive sa mga opportunities na pinipresent sa'yo. Baka yan na yung answered prayer na matagal mo nang pinagdadasal. Yun lang guys. Yun, si Coach Gio. So tama naman yung sinabi niya, no? Na baka ito na nga naman, pinagdadasal mong opportunity. Kasi naniniwala ko, lahat ng tao masipag. Lahat ng tao madiskarte. So kailangan lang natin ng tamang sistema, tamang programa para ma-enjoy natin yung rewards ng sipag at tiyaga natin sa buhay. Okay, so next natin, sabi ko nga dito, take risk or lose the chance. Kasi wala naman po ako nakilalang tao na bumabata. Most of us is talagang tumatanda. Hindi pala most of us, as in all of us. Kasi wala naman po ako nakitang bumabata na tao. No? So, ibig sabihin, ngayon is yung mas bata kaysa ikaw bukas. Kasi bukas is mas matanda ka na ng isang araw kaysa ngayon. So, ibig sabihin, yung lakas, kakayahan, husay at galing mo ngayon is hindi na agad-agad, ay kumbaga hindi na ganun kagaling. 'Di ba? Kasi pag umidad na tayo ng 60 or baka kahit 50 plus pa lang, 'di ba? So, hindi na tayo ganun kabilis maka-pick up kung gusto natin aralin yung isang bagay, for example. So, ngayon na yung pinaka tamang paraan or tamang panahon para umpisahan ito. Okay, so kaysa pa-chillax-chillax tayo, di ba? So, walang mangyayari, tama? So, 10 years from now,
malaki yung magiging pwedeng mangyari sa'yo or pwede rin naman na walang mangyari sa'yo. 'Di ba? Kasi merong mga tao na talagang si Tinker sila. 'Di ba? Mga si Tinkerbells. Ayan, so kahit after 10 years, ng kakaisip, believe me, wala pong mangyayari. So I've been doing this kind of business for 11 years now. And ilan sa mga kakilala ko na mga dating inaya ko rin na sumama na makasama sa pagninegosyo and everything, andito sila sa Tinker. Guess what? Kung ano nangyari sa kanila? Wala po. Diba? So yung buhay na meron sila, yung pa rin yung buhay na meron sila. Diba? So siguro masaya sila doon, edi go. Diba? Pero but the point is, kung ikaw lang kasi yung masaya, paano naman yung pamilya mo? Tama. So kailangan tingnan din natin yung pamilya natin. Check mo sila kung sila ba masaya. Diba? So 10 years from now, ito yung ginawa ko rin, nag-decide ako. And yun na yung nangyari. So naging millionaire tayo kahit paano, 'di ba? So in peso. And after some time, ginugol natin millionaire in dollars naman tayo. Yan, 'di ba? So the question is, alin ka rito? Sa ka bang thinker or sa kang doer? So ganun lang kasimple. Okay, so actually hindi lang 10 years, no? Mabilis lang 'to. Mabilis lang natin tatrabahuhin 'to, eh. Okay, so if you are watching this galing sa webinar, so i-message mo yung tao na nag-refer sa'yo nito, sabihin mo kung anong number ka. Ikaw ba ay number 1? Ibig sabihin, handa ka na mag-umpisa at mag-sign up. Okay? O kaya naman, ikaw ay number 2. Ibig sabihin, you are super interested pero meron ka lang mga ilang tanong na kailangan mo nang malaman yung sagot. Okay? So para at least, mas maintindihan mo yung gagawin natin. And then, kung halimbawa ikaw naman yung number 3, pero I doubt na number 3 ka kasi tinapos mo tong video na to. Hindi mo tatapusin yung video na to kung hindi ka interesado. Ibig sabihin, nandito ka, tumagal ka, tinrabaho mo, ibig sabihin, I mean, talagang naglaan ka ng time, mainly because you are interested. Okay? So, alin lang dito sa dalawa. So, kung may mga questions ka, pwede kang mag-message sa akin, pwede kang mag-message dun sa tao na nag-refer sa'yo na tong video na to para at least mapagtulungan natin. Okay? So, kung pwede rin tayong gumawa ng group chat, for example, para nandun din ako sa loob kung gusto mong malaman yung mga sagot. Okay? So, yun lang naman. Now is the time to act and maraming salamat sa pag-attend nitong webinar natin. So kahit biglaan siya, thank you sa mga nag-attend. Thank you kay Ed, kay Abby, thank you kay Jen. Ayan, so maraming salamat sa pag-attend mo dito. Andiyan pa ba si Jen or tulog na siya? Nandito pa. Andiyan pa siya. Hindi pa siya tulog. So thank you so much. Thank you so much. Yes, salamat. You're welcome po. So, pagtulungan po natin 'tong negosyo na 'to kasi I do believe na ito na po yung the future of doing this kind of business talaga is through digital era. Okay? Gone are the days na ang product natin is kailangan physical product na talagang magpapakahirap tayo na magpa-ship, magbenta, and so on. This time, nung ginagawa na namin 'tong business na 'to, never na kaming nakaranas ng na ang sinasabi is kaya ko bang gawin yan kasi mahiyain ako, 'di ba? So wala lang ganoon, walang nangyaring ganoon. 'Di ba? Kasi nga trading po yung ginagawa. And with that, maraming salamat again sa oras mo and thank you for spending time with us po. Thank you so much. Bye guys. Thank you. Thank you, sir. You're welcome po.